Punta tayo doon sa binasa natin. Tanungin ko lang kayo, ano tinuturo niyo sa mga anak ninyo? Di ba? Aral kayo mabuti. Huwag kayong makulit sa eskwela para hindi kayo mabully. Huwag kayong sasagot sa mga teacher niyo na hindi tama, hindi angkop sa mga tinatanong. So ito yung mga tinuturo natin sa mga anak natin, no? Tama naman kasi di ba ang bahay natin ay isang lugar ng pagkalinga. Dito, tinuturuan natin sila na, oy, mag-aral kayo mabuti para pagdating ng araw, kaya ninyong buhayin ang sarili ninyo. Pagka nag-aral kayo mabuti, huwag kayong maniniwala doon sa social media na sinasabi, huwag kayong mag-aral, huwag yung tuturo sa anak niyo. Kasi dito sa pag-aaral na to, hindi natin magagamit yung algebra, yung trigonometry sa tunay na buhay, pero tinuturuan ng mga anak natin ang critical thinking. Paano ba tayo mag-compute ng halaga ng board, yung size ng board? Kung wala kang critical thinking, hindi mo alam yun. Hindi mo matututunan sa kali yun. Kaya turo pa rin natin sa mga anak natin na mag-aaral sila. Di ba yung tinuturo natin? Tapos sa bahay natin, dito nila nararamdaman yung pagkalinga, yung care, yung pagka nasaktan, may nambuli sa labas, andyan tayo para akapin. Pagka kailangan, rest baka natin, mga nanay, no? Ako, tatalakan yung mga bata at saka yung mga magulang nung nambuli sa anak nila. Tama ba? Dito sa bahay natin, natututunan lahat yan. At tinuturuan natin sila magdasal, di ba? Yung mga anak natin. Tinuturuan ba natin sila magdasal? Turuan natin magdasal yung mga anak natin. Sabi ng simbahan natin, ang bahay, ang tahanan, ang unang paaralan ng pananampalataya. Dapat dito natin natuturo sa mga anak natin kung sino talaga ang Diyos. Di ba sabi ni Jesus dito, anong nangyari doon sa scene natin, no? Bakit siya hinahanap ng mga tao? Kasi nagpakain siya ng marami. Nabusog sila. So ang hinihingi ng mga tao sa kanya, physical na pangangailangan na napupunuan. Pero sabi niya, dapat manampalataya kayo. Manampalataya kayo kay Jesus. Paano natin tuturo sa mga anak natin to? Natuturuan niyo ba yung mga anak niyo kung sino ang Panginoon? Dito, di ba, napag-aralan natin dito, pasa niyo lang naman. Napag-aralan niyo dati sa eskwelahan ninyo, napag-aralan niyo sa bahay ninyo, kung naturuan kayo, pero karamihan sa atin, no? Ako, aminado rin ako sa bahay, hindi naman ganun damay yun na ituro sa atin ng magulang natin tungkol sa pananampalataya. Sana, ang hope natin, sa eskwelahan, matutunan nila kung sino ang Diyos. Pero, since marami sa atin nasa public school yung mga anak, meron bang religion class? Meron? Good kung meron. Meron nagsabi rin sa akin na hindi lahat ng eskwelahan meron ganun. Merong catechism, pero hindi lahat umaattend. So, ang hope natin doon matutunan nila. Pagdating sa trabaho, hindi naman lahat ng kumpanya ay nagtuturo tungkol sa ating Panginoon. Kasi parang doon pa lang tumigil na. Tumigil na. Pero kagaya dito sa ginagawa natin, meron tayong BLS. Meron tayong daily Bible reading. Pero bukod doon, meron tayong teaching. Sana umattend kayo, sana makinig kayo, kasi ito yung mga pwede natin ituro sa mga anak natin. Kagaya next year, alam ko, balak natin ituro ulit yung Apostles' Creed, yung 12 Articles of Faith. Na kung titignan nyo, andito yung pananampalataya natin lahat. Ito yung buod ng ating pananampalataya. Dito makikilala natin kung sinong tatay. Sino si Jesus, na lalang ng Espiritu Santo, na si Maria ang nanay niya, na nagtuturo siya tungkol sa kapatawaran ng kasalanan, sa buhay na walang hanggan, ito kagaya ng binanggit niya ngayon, tungkol sa pagdasal natin ng kapwa natin, mga nabubuhay man o wala na lahat tayo isang araw babalik din sa tatay natin. Yan, yung mga ganyang bagay, sana ituro natin sa mga anak natin. Alam ko, hindi madali. Meron nga sa grupo ko ng BLS dati, sabi, ang hirap daw gawin. Pero, we are equipping everyone, tayong lahat, tulong-tulong tayo na makilala natin ang Panginoon para may ipasa din natin sa mga anak natin. Kasi sabi ng Panginoon dito, manalig tayo sa Kanya para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, di ba? Hindi lang natin dapat i-prepare ang anak natin para sa pang-pisikal na pangangailangan pagdating ng araw na sila ay may asawa na. Kasi sabi niya dito, di ba? Kaya niyo ako hinahanap kasi napunuan ko kayo. Nakakain sila.
Pero mas importante dito, yung pupuntahan natin pagkatapos ng buhay na to, pagkatapos natin magtrabaho para mabuhay ang mga pamilya natin, meron tayong uuwian. At sabi ni Jesus, siya yung daan doon. So, good morning sa inyo lahat.